Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Isama po natin sa ating mga panalangin ang misa intensyon para sa pasasalamat ng Dantes and Salas family. Gayon din para sa kagalingan ni Rogelio Ricablanca at para sa lahat ng mga kapayapaan ng kaluluwa sa purgatorio. Ang parokya ng Birhen ng Kapayapaan na mabuting paglalakbay ng Tondo ay labis na nagagalak sa inyong pagdalo sa ating banal na misa bilang isang pamilya. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Dennis Castillo, OAR. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pinagbantaan ng Panginoon ang mga punong relihiyoso ng Israel sapagkat nangangaral sila sa ngalan ng Panginoon, subalit hindi naman nila sinusunod ang kanyang mga salita. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, ako'y isang haring dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa. At ngayon, mga saserdote, narito ang utos ko sa inyo. Parangalan nyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan, sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita, sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama? At ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin. Kung gayoy, bakit sumisira tayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapantayag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad niyong sanggol sa bigisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw, O Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, O Diyos, ako'y alagaan. Si Apostol Pablo ang halimbawa ng isang tunay at mabuting guro para sa mga Kristiyano. Katulad ng isang butihing ina sa kanyang mga anak, itinuro ni Pablo ang ebanghelyo sa mga taga-Tesalonika at sinikap niyang hindi maging pabigat sa kanila. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, naging magiliw kami sa inyo tulad ng isang mapagkalingang ina sa kaniyang mga anak, dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo. Itinalaga namin ang aming sarili sa pangangaral sa inyo ng mabuting balita. Hindi lamang iyan, pati na aming buhay ay ihahandog namin kung kakailanganin. Lubusan na kayong napamahal sa amin. Tiyak na natatandaan pa ninyo, mga kapatid, kung paano kami gumawa at nagpagal araw-gabi para hindi kami maging pasanin ni numan. Samantalang, ipinahahayag namin sa inyo ang mabuting balita. Ito pa ang lagi naming ipinagpapasalamat sa Diyos, nang ipangaral namin sa inyo ang kanyang salita. Tinanggap ninyo ito bilang tunay na salita ng Diyos at hindi ng tao. Anupat ang bisa nito'y nakikita sa buhay ninyong mga sumasampalataya.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. At guro natin iisa, si Kristo na anak niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pagdangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Batiin natin yung inyong katabi. Magandang umaga. Maganda ka pa sa umaga. Kamusta ang inyong mga bakasyon? Ubus na? Ay, tapos na? Oh. Yung mga iba nagpunta sa mga probinsya, no? Nagkaroon sila ng long weekend. Oo. Meron pa ba kayong mga natirang sa inyong mga budget? No? Mahal na ngayon ang gasolina, no? Mahal na rin ang pamasahe. Kaya yung iba, dito na lang din sa Maynila, no? Nagse-celebrate ng undas.
Naalala ko po nung ako po ay seminarista, merong pumunta sa amin sa Baguio, no, isang pare. Dati siyang nag-aaral doon, no, sa seminaryo. At kinausap niya yung mga pare. Actually, kaklase niya sa seminaryo yung isang pare. Sabi niya, ako ay pare na. Gusto kong magkaroon ng Thanksgiving Mass dito sa seminary. So dahil kilala naman nila na dating seminarist, no, siya ay nag-celebrate ng kanyang Thanksgiving Mass, no, sa umaga. No, daming mga tao, no? Marami naman kasing tao dyan. Tapos pipila sila, hahalikan yung kanyang kamay. No? Yung iba, pinapabaunan pa siya ng mga pera. Congratulations, Father, ganyan. So on and so forth. And then nung hapon na, inutusan niya ako, tinawag niya ako, magbabasketball sana ako. Sabi niya sa akin, halika dito, kunan mo ako ng kape at saka ng biskwit. Sabi niya, meron siyang kausap. Sabi ko, suplado naman nitong paring ito. No? Yung daming pari doon sa seminaryo pero hindi sila ganun mag-utos. So sabi ko, grabe naman tong paring ito. So kumuha ako ng biskwit, kumuha ako ng kape. Tapos pagbaba ko ulit doon, no, may pinakuha pa siya yata, asukal o mga ganyan. No? Meron pa kayong cream dyan, ganyan. So akyat na naman ako, kuha na naman ako. No? Pagkatapos ng mga siguro isang araw, umalis na siya. Tapos meron kaming nabalitaan, no? Dumating yung balita. Kasi may mga pictures eh. No? Nakita ng diocese, sabi ng diocese, hindi po yan pare. Scammer lang yan. Na biktima kayo ng scammer. O sabi ko sa isip-isip, kaya pala ganun yung pakiramdam ko sa kanya. No? Merong kulang. No? Kasi nga doon sa paraan niyang pag-utos, o siguro yung itsura niya, hindi siya pogi. No? Pero yun nga po, no, dito sa ating mga pagbasa, ipinapakita sa atin ng ating Panginoon yung mahalaga pagdating sa ating pananampalataya. No, narinig natin sa unang pagbasa, tinanggal, no? Binake void ng mga Pariseo, yung covenant ng mga Levites. Ano bang ibig sabihin nun? No, yung mga Levites po, yun po yung tribo ng mga pare. Sila yung nag-aalay, no? Yung nangangalaga sa templo. Yun po yung natanggap nilang role para sa kanilang pananampalataya. No? Si Levi ay yung pangatlong anak ni Jacob. No? And ever since, yun ang kanilang role. Pag Levi ka, no? Levite ka, ikaw ay mag-aalay. No? Yan ang kanyang, yun ang inyong mga trabaho. Pero dahil sa ipinapakita ng mga tagapagturo, ng mga false prophets na tinatawag, na walang bisa yung kanilang covenant na yon. Bakit? No, ano bang kanilang ginawa? Mag-aalay naman sila, nagdadasal naman sila. Ito'y dahil sila ay walang puso. Apathetic yung mga tawag sa kanila. No? Alam niyo yung apathetic? No? Mathematics. Parang apathetic, mathematics. Oh. Crispy pata. No? Parang gano'n. No? Di alam niyo yung empathy, sympathy. Yun yung compassion mo, no, sa mga nangangailangan, sa tao, yung pag-ibig na lumalabas sa iyo. No, itong mga paring ito, yung mga tagapag-alay na ito, walang ganon. Wala silang malasakit. They are indifferent. Bahala ka sa buhay mo. No? Wala akong pakialam sa iyo. Basta gawin mo yan.
No? Ganito, 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 ganyan. Ganito ang ibigay mo, ganyan, gawin mo yan. Wala siyang pakialam kung ano ba ang katayuan mo, kung ano ang problema mo. Wala silang malasakit sa tao. And with that, sabi nga ng Diyos, no? Pag ganyan, mas mabuti pa yung pare na hindi nag-aalay kesa sa mga paring walang puso. No, lahat po tayo, no, binigyan, no, by the virtue of our baptism, no, meron tayong mga 3 munira na tinatawag, no, prophetic, at yung kingly, no, at yung and priestly, no, lahat po tayo ay may kakayahang mag-alay, manalangin, at lumapit sa Diyos. Kaya naman po, no, isang mahalagang bagay, yung pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao. No, yung tatratuhin mo yung ibang tao na parang kapatid mo. Sa ating ebanghelyo, nakita natin, no, sinasabi ni Kristo, huwag niyong tularan yung mga iskriba at mga Pariseo. Of course, no, dahil napakarami sa kanila ay hipokrito. Pinapabigat nila yung mga buhay ng mga tao. Yung pananampalataya, ginawa nila para pakainin yung kanilang pagiging makasarili. Pakainin yung kanilang ego, yung kanilang narcissistic personality na tinatawag. Ako. Ako ang bida, ako ang masusunod, ako ang hari. No? Natural sa tao yan. No? Hindi lang sa mga pare, hindi lang sa mga lingkod ng simbahan, sa lingkod din ng gobyerno, sa mga bahay, no? Sa tahanan, yung mga nanay, yung mga tatay. Ako ang masusunod. Bahala kayo dyan. No? Kasabay pa niyan, no, yung turo na itinuturo ngayong panahon ngayon. Yung wala akong pakialam sa inyo, focus lang ako sa buhay ko. No, napanood ko yan sa Netflix. Hindi ko lang masabi yung title kasi may bad words. No, may pelikula sa Netflix and that is now the psychology of the modern people. Hindi ko pakialaman ikaw, huwag mo din akong pakialaman. Yun yung tinatawag na humility. Pagpapakumbaba. Kababaan ng loob. No? Isang bagay din na nawawala na ngayong panahon na ito. No? Palagi ako nanonood ng Facebook, yung Reels. Nanonood din ako ng mga YouTube. No? At nakikita ko yung humility, yung isang bagay na nawawala. Mahalaga pong sangkap ito sa ating pagtungon sa tawag ng Diyos. Ito yung wala sa mga iskriba at mga Pariseo. Hindi sila humble sa harap ng tao at sa harap ng Diyos. Ang ginagawa nila, pakitang tao lang.
Pero hindi lang para sa kanila yon, no? Sa atin din. Kuminsan, ito yung nawawala sa ating sarili, yung humility. Titingnan natin yung Facebook, nako, puro pasikat yung mga tao. Ganito kakapal na mga pera. Kunwari, pinapamigay, di naman yan pinapamigay. Tutulong sa kapwa. Pero pinopost naman sa Facebook para magkaroon ng viewers. Pinagkakakitaan na lahat. Mag-aaway, walang magpapakumbaba. Tama ako, pareho silang tama. Magsusuntukan, magbabasagan ng kotse. Tayo naman, tuwang-tuwang nanunood. Ako, sinusubaybayan ko pa. No? Magsusuntukan yung mga magbabasketball, suntukan, mag-aaway sila. Walang nagpapakumbaba. No? Anong tutularan ng bagong henerasyon? No? Puro pagpapataasan ng sarili. Walang papatalo. Mas magaling ako sa'yo. No? Kaya naman, no, daming mga kabataan ngayon, no? Mas magaling ako sa inyo, old-fashioned na kayo. Ito na ang bago. No? Pero yung mga binabasa nilang mga bago, yung mga natututunan nilang bago, luma na yan. Naganap na yan sa mundo. Naturo na yan, nalaos na yan. Humility, humility, humility. Yun yung sabi ng ating amang si San Agustin as the essence and foundation of all virtue. Ito yung sikreto sa pananampalataya. Meron nagtanong sa kanya, ang pangalan ay Diocorus. Sabi niya, San Agustin, ano ba ang mahalaga sa relihiyon at sa pananampalataya? Sabi niya, 3 bagay. Una, kababaan ng loob. Pangalawa, kababaan ng loob. Pangatlo, kababaan ng loob. Pag wala ka nito, hindi ka makakapunta sa langit. Ito yung sikreto. Yung kababaan ng loob na nagtutulak sa atin na magmahal sa ating kapwa. Yan yung unang-una. Kung wala kang humility, hindi ka makakapagmahal. Eh bakit? Paano mo mamahalin yung taong mas mababa sa'yo? Kung ang tingin mo mas mataas ka sa isang tao, no? Hindi mo yan mamamahal. Kung ang tingin mo mas mataas ka sa isang tao, hindi mo yan mapaglilingkuran. Nagtataka kayo, napakaraming mga magulang ngayon, ayaw nilang paglingkuran yung kanilang mga anak. Ang tingin nila sa kanilang anak, burden. Isang bagay na nakakahadlang sa kanilang karir. Madami pong ganyan ngayon. So, anong gagawin nila? Mag-abroad sila. No, hindi po lahat to, ha? Iwan na nila. Papadala na lang nila ng pera. No? Meron din naman mga nag-abroad. No? Pero alam nila na ginagawa nila yon para sa kanilang mga anak. Yun yung love. No? Kuminsan nga, kasama mo nga yung anak mo sa bahay mo. Pero wala kang panahon para alagaan siya. Papakainin mo lang, bibigyan mo ng laruan, papaluin mo lang, sisigawan mo lang. Walang love. No? Ganon din yung mga kasama natin sa ating bahay. Pag hindi natin nakikita na tayo ay mas mababa, hindi natin pwedeng mahalin yung ibang tao. At mas lalo sa Diyos. Pag hindi mo nakikita, mas mababa ka sa Diyos. Gagamitin mo pa ang Diyos para mapataba ang iyong sarili. I'm serving the Lord. No? Dapat bigyan mo ko ng maraming blessings. Pangalawa, humility that leads us to forgiveness at paghingi ng tawad. Yung mga taong mapangmataas, hindi nila kayang humingi ng tawad.
at hindi kayang magpatawad. Bakit masakit magpatawad? Bakit mahirap humingi ng tawad? Basically, kasi masakit. Anong sinusugat nito? Yung ating fried chicken. Bakit mga ngayon, no? Merong mga tao, matagal na silang nag-away ng kanilang kapatid, matagal na silang nag-away ng kanilang kaaway, hindi pa rin sila nagbabate. Kababaan ng loob. Lalong-lalo na sa harapan ng Diyos. No? Merong mga taong hindi marunong tumingin ng kanilang mga kasalanan. Wala akong kasalanan. No? At yan ang ginagawa rin ng demonyo. Papataasin niya yung pride mo para hindi ka humingi ng tawad. Yung panghuli, pag wala tayong humility, hindi tayo mafo-form ng Diyos. Counterproductive ang pagiging mapangmataas. Ang mga nafo-form lang, ayon sa kagustuhan ng Diyos, ayon sa wangis ng ating Panginoon, ay yung mga taong marunong magpakumbaba. Kaya nga kung may mga anak kayo, yun yung una nyong ituturo. Gusto nyong maging successful yung anak nyo, turuan nyong magpakumbaba. Bakit? Kasi yung taong nagpapakumbaba, marunong makinig. Pag ikaw ay mapagmataas, ayaw mo na nakokorek ka. Ayaw mo na nakikriticize ka. No? May mga anak na ganyan. Sasabihan ng magulang, pero mas magaling pa silang magrason sa kanilang magulang. Gagamitin nila ng libro, gagamitin nila ng mga quotation yan sa Facebook. Hindi yan magpapatalo. Bakit? Ano bang natapos ng magulang mo? Wala. High school graduate lang. Ako, college. Bakit mo ako tuturuan? 1946 ka pa. Ako, 2023 na. Wala kang alam. Napakaraming mga batang ganyan. And then later on, no? Makikita nyo saan sila hahantong. Alam nyo na. Mga taong hindi marunong makinig. Sila rin ang gagawa ng kanilang sariling kasiraan, distraction. No? Kaya nga sabi ko, turuan niyo yung mga anak nyong makinig. Gumalang sa mga matatanda. Dahil sa pamamagitan nito, we will be formed. Dito lang tayo mafo-form ng Diyos. Yung Diyos na nagsasalita, yung Diyos na Espiritong buhay, yung grasya ng Panginoon, tatalab pag tayo ay may humility at kababaan ng loob. Mababago tayo ng Diyos. Kahit sino ka pa, kahit makasalanan ka pa, kung ikaw ay nakikinig at may kababaan ng loob, babaguhin ka ng Panginoon. Kaya naman today, no, let us be reminded of the three important things. No, haba na ng homily ko. No? Humility, humility, humility. No? Magsitayo po tayo lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Lumapit tayo sa Ama at ipanalangin natin na linisin ang ating mga saloobin upang mapaglingkuran natin ang ating kapwa ayon sa kalooban at turo ni Jesus. Sa bawat panalangin, sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at mga diakono, maging taus-puso nawa ang paglilingkod nila sa sambayanan at huwag nawa silang masilaw sa karangyaan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, naway patnubayan sila upang buong katapatan at katarungan nilang pamunuan at paglingkuran ang ating bayan at talikuran ang mga pakitang taong gawain. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga alagad ng batas, mga abogado at hukom, ibatay nawa nila ang hustisya sa habag at pagmamalasakit na Diyos upang mabigyan ng tunay na katarungan ang mga biktima ng karahasan at iba pa mga krimen. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga kriminal, mga magnanakaw, terorista, at mga itinakwil ng lipunan, hipuin nawa sila ng Espiritu na Diyos upang makaramdam sila ng habag at tunguhin ang landas ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, Ikaw ang huwaran ng aming pagmamahal at paglilingkod. Tulungan mo kaming maging tagapaghatid ng iyong kagandahang loob sa aming mga kapatid na walang hinihintay na kapalit. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panalangin sa pagbabalik handog. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking pag-aalay. Hindi ito abuloy dahil hindi kayo pulubi. Hindi ito kontribusyon dahil hindi kayo nangangailangan. Hindi ito sobra lamang na natira para ialay sa iyo. Itong pagbabalik handog ay aking pagkilala sa iyong kagandahang loob, aking pagmamahal. Sapagkat nagkaroon ako ay dahil ipinagkaloob mo sa akin. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos, kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan. Gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang kumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, si Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananamikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen.
Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling niya ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Nakadudulog na po ang lahat ng nakahandang tumanggap ng banal na komunyon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang, upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali para sa ilang mga paalala. Patuloy po ang ating panawagan upang ating suportahan ang ating programa. Tulong tayo maging kamay ni Kristo para kay Kristo upang tayo ay patuloy na makatulong sa mga kapatid nating nangangailangan. Sa mga nais makabili ng imahe ng ating mahal na ina, Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay ng Tondo, gayon din ang ating amang si San Agustin at si San Ezekiel Moreno, maaari po kayo makabili ng imahe nila sa ating mga Secular Augustine and Regular Fraternity sa harapan ng ating simbahan. Gayon din tayo ay merong pa rin raffle for a cost ticket na nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. Ang consolation draw ay gagawin sa November 12, November 26 at December 10. Ang grand raffle draw naman ay gagawin sa December 24 sa bisperas ng Kapaskuhan, kung saan kayo po ay maaaring manalo ng grand prize na 50,000 pesos o kaya ay first prize, Condura 6.5 cubic feet refrigerator, second prize 43 inches Skyward Smart TV, at third prize sa Condura 7.5 kg automatic washing machine. Sa mga wala pa pong ticket, maaari po kayo makabili sa ating parish Pastoral Council na nasa lamesa sa harapan ng ating simbahan. Ang responso para sa mga kaluluwa ay sasagawa po natin hanggang November 8. Sa unang 8 araw ng Nobyembre, kayo po o tayo po ay maaari pa rin magkaroon ng indulhensya plenaria sa pagbisita sa sementeryo at pananalangin para sa mga kaluluwa. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Huwag mong alalahanin ang aming mga sala o Panginoon. Kapag naparito ka upang humusga ng Apoy sa daigdig. Ituwid mo ang aming landas sa iyong pananaw, o Panginoong aming Diyos. Kapag naparito ka upang humusga ng apoy sa daigdig. Pagkalooban mo sila ng pamamahingang walang hanggan, o Panginoon, at naway tumanglaw ang iyong liwanag sa kanila magpakailanman. Kapag naparito ka upang humusga ng apoy sa daigdig. Dasalin natin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Huwag mo silang ipahintulot sa tukso. At iadya mo sila sa lahat ng masama. Ilayo mo sila sa apoy ng impyerno. Iligtas mo ang kanilang kaluluwa, O Panginoon. At pumayapa nawa ang kanilang kaluluwa. Amen. Panginoon, pakinggan mo kami. Naway makarating ang aming pagsusumamo sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, tanggapin mo ang mga anak mo na tinawag mo mula sa buhay na ito. Patawarin mo sila sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Pagpalain mo sila ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Tanggapin mo sila upang makasama ang mga banal sa kalwalhatian ng muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pagkalooban mo sila, Panginoon, ng pamamahingang walang hanggan. At tumanglaw sa kanila ang liwanag magpakailanman. Naway ang kanilang kaluluwa at ang mga mahal nating yumauna sa pamamagitan ng mahabaging Diyos ay mamahinga sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ama namin mapagpala, pagpalain mo ng iyong mga kaloob, buhat sa langit ang iyong sambayanan, at pamalagiin mong sumusunod sa iyong kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.